po natin tungkol sa sakit sa atay. Okay, liver disease. Maraming Pilipino may liver disease. Pag-usapan natin yung mga kakaibang senyales na meron na pala tayong sakit sa atay o nasisira na yung atay natin na hindi pa natin alam. After discussing itong mga senyales, actually 17 to lahat, pag-usapan din natin yung 6 na pangkaraniwang sakit sa atay ng mga Pilipino. Okay? So, senyales muna bago yung mga common diseases sa atay para makaiwas tayo dito. Number 1, senyales na may sakit sa atay, very obvious, naninilaw ang mata. Okay, sinisilip yan dito. Tinitignan natin maigi yung dito sa baba, tapos sa taas, para ma-sure na madilaw. Kung madilaw yung mata, ibig sabihin may liver problem yan. Sa paggawa ng bilirubin, kasi yung liver gumagawa yan ng bilirubin, yellow pigment eh. Minsan, hindi tayo sure kung madilaw ang mata. Merong mga iba, let's say, jeepney driver ka or nagmomotor ka, lagi ka na uusukan ang mata mo. Pwedeng madumi ang mata. Iba yung madumi ang mata na parang gray, iba yung madilaw ang mata. Okay, so that's number 1. Jaundice. Minsan pag sobra na, pati kamay naninilaw na. Number 2 sign na may sakit sa atay, pagod. Like yung mga may hepatitis B, laging pagod. Pagod sila kasi liver damage leads to tiredness and weakness. Number 3, yung atay natin, dito na sa kanan yan. Sa kanan, sa itaas na bahagi. Kaya nga sa boxing, may liver punch eh. So, pwedeng mamaga ang tiyan. So, pag namamaga yung tiyan, parang may tubig yung tiyan, parang lumalaki yung tiyan, pwede yan, namamaga dito. Minsan nga kaming mga doktor, kinakapa namin dito sa may kanan, pag kapang-kapa, papahingahin ng malalim, pag huminga ng malalim, bababa yung atay. Tapos makakapa ng doktor yun, uy, matigas yung atay. So, hindi dapat matigas yung atay. At nakakapa yung pinakakanto ng atay, nakakapa ng doktor yan. So, abdominal pain and swelling, pag pinirest dito, huminga malalim, pwedeng liver problem. Number 4, ang ihi, kulay tsaa. Okay? Magkakasama yan. Madilaw ang mata, ihi, kulay tsaa. Ibig sabihin, yung bilirubin lumalabas. Nasosobrahan, kaya dark urine, magkasama yan. Yellow eyes, dark urine, number 4 symptoms, kulay tsaa. At number 5 senyales, magkasama rin to, maputla ang dumi. Ang dumi mo kulay gray, di ba dumi natin dapat kulay brown. So pag kulay gray na yon, light colored stool, ibig sabihin may nakabara sa bile. Pwedeng may bato, may nakabara. So, combination yan. Maputla ang dumi, sobrang dilaw ang ihi, at naninilaw, liver problem yan. Number 6, pag may liver problem, nagsusuka. Suka ng suka, nausea, vomiting. Number 7, senyales, walang gana kumain. Siyempre, liver damage. Pero itong mga senyales na kasi, ito, maraming sakit ganito eh. Yung nausea, vomiting, loss of appetite. Number 8, makati. Nangangati sila. Kasi yung mga bile salts nag-accumulate sa katawan. So it causes itching, maraming kamot-kamot. Although yung mga may kidney problem, nangangati din minsan. Oo. Kidney kasi minsan parang uremic breath eh. Pag sa kidney problem, yung hininga medyo parang mapanghi. Ito naman liver problem, hindi, makati lang. Pero liver and kidney problem, makati yung balat. Number 9, ang liver natin ang gumagawa ng pagbuo ng dugo. Ang liver gumagawa ng pagclot. Kaya nagbubuo ang dugo natin dahil may pinoproduce yung liver natin. Pag nasira yung atay natin, mabilis na magpasa. Easy bruising, matamaan ka sa kamay. Uy, ba't malaki ang pasa ngayon? So, liver problem din yun. Chine-check na ang ProTime kung nasisira ang liver. Okay? Easy bruising, number 9. Number 10, syempre,
pwede na magmanas. Okay? Ang manas ng liver problem, ganito. Pag may manas yung katawan, tatlo pwede may sira. Pwede may sira ang puso, pwede may sira ang liver, pwede may sira ang kidney. Siya na inaaral namin bilang internist, bilang cardiologist. Pag puso ang mahina, ang nagmamanas, usually paa muna. Paa, pataas. Pag ang sira, kidney failure, ang nagmamanas sa kidney, usually mukha muna. Mukha, tapos kasama na rin yung paa. Pag liver ang barado, ang nagmamanas, tiyan muna. Basic liver kasi, yung mga liver veins dyan dumadaan. So, tiyan muna, ascites, parang may tubig ang tiyan, parang may basketball, may tubig dito sa tiyan. Pero sa kakamanas ng tiyan, nagmamanas na rin yung paa. So, swelling of the abdomen and legs. Number 11, ito magandang senyales. Spider angioma. Na-explain ko na to eh. Spider angioma, meron yan, minsan, kailangan tinatanggal yung baro, makikita sa tiyan. Tingnan niyo yung tiyan nyo, ako lagi ko tinitingnan. Meron parang spider, itsura ng spider. Di ba yung mga gumagapang na spider, kulay pula. Na siguro parang walo yung paa, mga ganon. Spider angioma, kulay pula, at pag pinares mo yon nawawala. May dugo yun. Pag pinares mo, nawawala. Pag pinitawan mo, babalik ulit. Spider angioma, liver problem yun. Bukang spider legs, sign of liver damage. Nakikita yan sa mga pasyente. Yung mga may liver cancer, liver cirrhosis, alcoholic. Kita mo yung ano nila, yung tiyan nila may mga pula-pula. Number 12, pag sirang-sira na yung liver, yung mga lason ng katawan hindi na nalalabas. Kasi trabaho ng liver mag-detox eh. Detox ang liver. Ang liver ang taga-detox ng mga gamot, ng mga pagkain, lahat ng mga bisyo. Ginagawa natin siya taga-linis. Liver taga-linis, kidney rin taga-alis. Metabolism, tsaka protein, taga-gawa. Trabaho ng liver. Sa dugo, maraming trabaho ang liver. Sobra dami. Actually, pinakamalaking organ ang liver. Biggest solid organ ang liver. Pinakamalaki yung atay. Tinalo pa niya yung puso. Okay? So, pag nasira na yung atay, hindi na niya natatanggal yung toxin, umaakyat sa utak na nahihibang na. Yung iba nako-comatose. Yan ang 12 common signs ng liver problem. Meron pa tayo 2, 4, 6 medyo rare signs. Ito medyo rare pero nakikita rin. Pag nasisira yung liver, minsan lumalaki yung breast ng lalaki. Gynecomastia. Oo, nagugulo yung sex hormones eh. Number 14, lumiliit yung itlog ng lalaki. Yung testis ng lalaki lumiliit. Okay? Number 15, ito common din to. Common din to. Yung kamay, mapulang-mapula. Mapulang-mapula dito. Palmar erythema. Parang ano siya? Red, very red dito. So, pag nakita nyo yung kamay dati normal, tapos biglang namumula, yon palmar erythema, sign of liver cirrhosis or liver cancer yon. Number 16, pag nagkulang na ng oxygen, clubbing of the fingernails. Yung sinasabi kong clubbing, yung tinuturo ko sa inyo. Yung pag ganito, dapat may butas sa gitna. Ayan, may butas. Kita nyo ba? Hindi ko sure. So, pag nawala yung butas, ibig sabihin, kumakapal to. Pag kulang ng oxygen, kumakapal to eh. Kumakapal. So, pag kumapal, nawawala na yung angle. Gumaganyan na yung daliri. So, nagdidikit siya. Clubbing, nakaganon yung kamay. Number 17, hepatic encephalopathy, yung nako-confuse na nalalaso na yung utak. And number 18, hepatorenal syndrome. May ganito. Ang number 18, ibig sabihin, pag sirang-sira ang atay, itong kidney na wala namang pakialam sa issue, nakikiramay. Gusto makisali. Oh, ganito yan. Yung liver nasira, sasabihin ng kidney, nasira na yung liver, makikisama ako, makikisira na rin ako. So, hepatorenal syndrome, hepato, liver, renal, kidney. So,
liver, nakisama yung kidney, parehong nasira. So, liver failure, kidney failure. Nangyayari yan. Nakikisama. So, yan ang 17 signs na posible lang naman na may liver disease. Ngayon, ito yung exciting part. Ano tong 6, actually 6 to 7 to ng mga common disease sa atay ng Pilipino. Okay? Apply natin sa Pilipinas. Number 1, very common sa Pilipinas, hepatitis A. Hepa A, Hepa E, ano yan? Doon mahilig kayo kumain sa tabi-tabi, di ba? Dirty food. Hindi ko naman sinasabi lahat ng dirty food. Ibig sabihin, yung isang tao, meron siyang hepatitis A, meron siyang virus. So, pag dumi niya, nandun yung virus eh. Hindi siya naghugas ng kamay. O, nagluto ng gulay, nagluto ng fishball, humawak sa kahit anong luto. Diba? Nilagay yan, kinain nyo, nahawa na sa hepatitis A. Kaya nga, ang mga nagluluto, ang mga cook sa mga fast food, very strict yan, diba? May blood test muna, may x-ray test pa nga for TB, tuberculosis, may test ng dumi, kung may parasite o anuman. So, Hepa A, ano yan? Dapat malinis yung pagkain. Okay? Kaya makulit tayo. Hand washing bago maghawak ng food. So, minsan wala kang kasalanan, kumain ka lang, ay may Hepa A yan. Kaya na Hepa A, kumain yan sa tabi-tabi. Pag na-blood test, mataas ang SGPT, SGOT. Liver enzymes yan. Yan ang pinapa-blood test. SGPT, SGOT. Pag super taas, dapat mga 40 lang ang numero nito. Pag umabot ng 1,000 ng SGPT, SGOT, hepatitis A or Hepa B. So, Hepa A from food. Ano naman ang hepatitis B? Ito ang problema sa ating Pilipinas. Alam nyo ba, sa Pilipinas, masya-shock kayo. Ang merong hepatitis B sa Pilipinas, 16%. Dati pa to, baka tumaas. Sobra dami. So, kung 100 million Filipinos, 16 million may Hepa B. Kung 120 million na tayo, ilan na yan? 20, 25 million na. So, ang daming may Hepa B carrier. Ibig sabihin, may Hepa B sila, nakakakalat sila ng Hepa B, pero hindi nila alam na meron sila o hindi namamalayan. So, paano napapasa tong Hepa B? Kunyari, Hepa B yung isang carrier. So, magaling na siya, wala na siyang paninilaw, pero may Hepa B siya. Nasa dugo eh. Blood test lang kayo. Magpa-blood test ng hepatitis profile. Blood test lang yan, any laboratory. Sabi mo, Miss, pwede ba magpa-hepatitis profile? O kung papayag siya na walang request, di okay. Pag positive ka sa HBs antigen, pag positive ka sa Hepa B, makikita na ng doktor yan. Hepa B carrier ang tawag doon. Paano napapasa? Sex. Pag ang asawa mo may Hepa B, o pag yung partner mo may Hepa B, ikaw wala ka, pwede ka mahawa. By sex, pwede mahawa. Okay, yan ang problem. Isa pa, pagsalin ng dugo. Pero kaya nga yung mga dugo natin mahal eh. Tinetest for AIDS, Hepa B. So, pwede rin makapasa kung na blood transfusion ka. Pero usually, na-check naman yung mga dugo. So, usually, through sex, hindi gumamit ng condom. Yung mga gumagamit ng needle, droga, sharing needle, at basically yun. Paano iiwas sa Hepa B? Simple lang, bakuna. Maganda yung bakuna sa Hepa B. Nagpabakuna na ako for Hepa B. Ang Hepa B vaccine, 3 beses. Vaccine now, after 1 month, after 6 months, para lumakas yung antibody natin. Para kahit makipagtalik ka sa may Hepa B, hindi ka tatamaan. Mas may laban ka. Okay? So, Hepa B, tanong nyo, lumang vaccine to, safe to. Ito yung mga luma na walang problema dyan. Kasi delikado ang Hepa B. Pag may Hepa B, medyo mahina lagi. Pa-check kayo sa gastroenterologist. Siya na magsasabi. Prevention, ingat sa pagkain, iwas alak, healthy food talaga, huwag magpapapagod. Pwede na yon, pampalakas. Pero kung gusto nyo pa mamahaling gamot, punta kayo sa gastroenterologist. Merong mamahaling gamot. So, Hepa B. Isa pang problema sa Hepa B, yung nanay may Hepa B,
napasa sa anak. Yan din ang problem. Yung nanay, syempre 16% may Hepa B. Maraming nanay may Hepa B. Pag nanganak siya, napapasa niya sa anak niya. Kaya nga, ang mga bata ngayon, pag pinanganak, binibigyan agad ng vaccine. Bibigyan agad ng gamot para ng turok para sa Hepa B. So, number 3. So, Hepa A, Hepa B. Number 3, ito, fatty liver. Ang daming may fatty liver ngayon. Grabe. Pa-ultrasound. Dati hindi uso fatty liver ngayon dahil sa fast food. Ang sarap ng fried chicken, prito, fried fish, puro mantika. Diba? Ang daming may fatty liver kasi nga sa supermarket, ang bilis bumili. Nakita ko nga sa supermarket kahapon, 4 na row, puro chichirya. 4 na row, puro chichirya. Sari-saring chichirya at junk food. Yun ang mabenta. Kaya mabenta ang fatty liver sa atin. Diba? Mabenta ang mataas ang cholesterol, mabenta ang high blood, mabenta diabetes sa dami ng chichirya. Kapag may nakikita ka bumili, ang lalaki ng chichirya, sabi ko, nako. Gagawa tayo ng video, mga pagkain, bawal kainin ng edad 50 pataas, kasama ang junk food. Kasama potato chips na favorite natin. Number 3, fatty liver. Papa-ultrasound ang tiyan, makikita may fatty liver. Actually, may isang pag-aaral, parang 30 to 40% may fatty liver na. At yung fatty liver ngayon, di nababalot ng taba. Bakit nagkaka-fatty liver? Fast food. Matatamis, maalat, matataba, lahat na yan. Okay? Kulang sa gulay, kulang sa prutas. Diba? Naparami na sugary, soft drinks, iced tea, lahat na ng masasarap. Go large. Diba? Fast food lahat to eh. So, lahat siya nagkakos ng fatty liver. Napanood nyo naman yung Super Size Me, di ba? Kumain siya puro fast food ata, 6 months. Ano siya? Nagloko yung blood test niya. Nasira yung liver niya. Nasira liver niya. 6 months. Nasira, di ba? Pinakita niya eh. Kinain niya lahat eh. So, nasira yung atay niya, tumaas SGPT, SGOT niya, malamang nagka-fatty liver siya. Pero nag-diet naman siya after 6 months. Siguro baka nawala naman. So, exercise din may tulong para hindi magka-fatty liver. Kaya ingat sa pagkain. Okay, alam ko masarap, pero matagal na ako hindi kumakain ito. Number 4, problema ito sa Pilipinas, usong-uso. Alcoholic liver disease. Sobrang uso to. Diba? Kahit anong kanto, kahit anong barangay puntahan mo, merong mga nakahubad dyan na mga lalaki, di ba, nagiinuman, nakatagay, bawal hindi uminom, di ba, naglalakad ka. So, alcoholic liver disease, very common. Paano mo malalaman may alcoholic liver disease? Kitang-kita mo na eh. Malaki ang tiyan, okay? May tagay na alak, hard drinks, tapos payat na payat yung kamay, di ba? Payat ang kamay, payat ang paa, malaki yung tiyan, namumutla, puro alak na sa harap, may pulutang chicharon o mani, malamang alcoholic liver disease. Kasi lampas sila sa limit. Ano ba ang limit natin sa alcohol? Okay. Itong limit, suggestion lang. Pinakamaganda talaga, any liver problem, 0 alcohol. 0 alcohol. Ni tikim, wala. Ni red wine, sabihin healthy, wala. Ni red wine, bawal. Pag may liver problem, 0 alcohol. Kung takot kayo magka-liver problem, 0 alcohol. Pero binibigyan pa rin naman kayo ng limit. Sa mga babae, 1 drink a day. Ano ang 1 drink a day? 1 drink, isang beer, siguro 8 to 10 ounces at most. Isang beer a day. Or isang wine glass. Wine glass, mga 4 ounces lang eh. Yung maliit na kopita, wine glass. Yun lang yun. Pili ka. Or isang shot ng hard drinks. Pili ka lang 1. Okay? Hindi pwede ipunin na 6 na beer sa end of the week. So, yun ang maximum per day. 1 a day. Sa lalaki, kung malaki yung lalaki, pwedeng 2 drinks. 2 beer, 2 wine glass, tsaka 2 shot. Pili ka lang doon. Pero para sa akin, kahit itong mga limit na to, sasabihin ng mga expert sa inyo, sasabihin niya ng mga gastro, pag na-tsempuhan ka, kahit konti lang ang alak ininom mo, pwede masira na liver mo. Merong ganun tsambahan eh. May ganun tsambahan na
Ang konti ko lang naman uminom pero hindi ka hiyang May tao pag uminom ng alak, namumula agad ng muka. Sabihin, hindi siya ayak. Hindi siya hiyang Flushing, di ba? Red flushing of the face. Si Doc Lisa, uminom ng alak, mamumula yan. So, pag namumula na mukha mo, hindi ka na pwede uminom. Alam mo na yon, di ba? So, limit talaga or iwas na lang. Okay? Iba na lang i-enjoy natin. Alcoholic liver disease. Number 5 out of 6, liver cirrhosis. Ito na yung komplikasyon. Kanina, liver disease, fatty liver, na tumataba yung atay, tumitigas konti. Ang liver cirrhosis, matigas na yung atay. Para na siya nagpeklat. Yung buong atay mo, tigas na siya. So, pag nag-liver cirrhosis, sira na yung liver. Sira na, hindi na gagana. So, pag hindi na gumana, maninilaw na, lalaki na ang tiyan, mamamayat na, magdudugo na, kasi nga wala ng clotting. Yung fatty liver, alcoholic, causes liver cirrhosis. Pag malala, diabetes, nagkakos din ng liver cirrhosis, at obesity. So, balik tayo sa gulay, prutas, exercise, at walang bisyo, iwas sa matatamis. Okay? And number 6, nakakatakot sa lahat, liver cancer. Okay? Ito, liver cancer, minsan, edad 50, 60, 70, 80, dumarating. Paano iiwas? Nasa pagkain pa rin Dapat healthy pagkain mo. Paano iiwas? Dapat hindi ka magka-Hepa B. Pag may hepatitis B, a little higher risk. Hindi naman sigurado magkaka-liver cancer, pero a little higher risk for liver cancer. Hepa B sa dugo, Hepa C sa dugo, yan din. So, kailangan yung bakuna ng Hepa B para hindi tamaan ng Hepa B. Safe po yung Hepa B vaccine. Luma na yan. Sure yan. Sure yan. Sayang po. Lalo na sa mga sanggol, may Hepa B binibigay, mga antibody, tsaka mga So, liver cancer, diet pa rin. And number 7, dagdag ko na rin, may konting warning ako sa mga gamot. Okay, di ba? Takot kayo sa gamot, baka maka-liver damage, kidney damage. Sa normal doses, walang problema. Pero, ingat lang sa overdose. Okay? Ito yung mga binabantayan ng overdose sa liver. Paracetamol. Kahit simpleng paracetamol, ligtas ang paracetamol, wag lang sosobrahan. Wag lang sosobrahan. Kasi nandyan lahat ng bahay may paracetamol. Baka gawing candy. Pag nasobra ng paracetamol, liver failure ang abot. Pain reliever, wag din sobra. Kaya ako nga, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, pain reliever. Pag nasobrahan din, inaraw-araw, pwede rin matsambahan. Kidney failure, liver failure. Yung mga gamot sa cholesterol, binabantayan din natin for liver. Diba? Sinabi ko sa inyo, yung statins. Diba? Pero binabalance yan Kaya ako, ang dose ko ng statin medyo mababa. Kanya-kanyang style. Yung ibang cardiologist, gusto high dose. Sa akin, medyo mababa. Gusto ko kasi iniingatan ko yung mga side effects sa liver, sa diabetes. So, balance. Depende sa kailangan mo ng cholesterol, kunima ko ng diet, at yung benefit ng statin at risk. Yung gamot sa TB, INH, pwede rin ingat din sa liver. Tsaka merong mga gamot sa mga lupus, mga methotrexate. Pero wala naman kasing choice to Kung may sakit sa tuberculosis, no choice bibigyan mo ng para sa TB. Pag may lupus, bibigyan mo ng mga ganitong gamot. So, binabantayan na lang yung atay. So, SGPT, SGOT, magpapa-liver exam, ultrasound, tapos ito, iwas alak, iwas sa mga bisyo, check nyo ng hepatitis profile para malaman kung meron kayong Hepa B o meron na kayong antibody at protected na kayo sa Hepa B. Sana po nakatulong to kasi maraming kababayan natin hindi nagpapa-check up at maraming bisyo kaya marami nagkakasakit ng liver disease. Salamat po. Share po natin.